Eva, open the door! Talk to me! Sir, tingin ko po mas maganda kung hahayaan na muna natin siyang mapag-isa. Hindi pwede, Anton. Namimiyasa ng babaeng to eh. Palagi naman pinagbibigay sa gusto niya. Pero sumusobra na eh. Anong oras na oh? Ngayon lang uuwi? Ano bang problema mo, Eva? Lahat naman binibigay ko sa iyo ah. Ano bang minamaktol mo? Stop acting like a child. You're a woman now. Hindi ka na bata na kailangan ka pang laging kausapin tungkol sa mga bagay na dapat ginagawa mo't hindi. Okay na ba? What? Tapos ka na ba? Kasi gusto ko na magpahinga eh. Nakainom ka na naman, no? What do you think? Mais ka nga ng pakikipag-usap mo sa akin. Hindi kita tinuruan maging bastos. Hindi mo nga ako tinuruan maging bastos. Pero hindi mo rin naman ako tinuruan na piliin ang gusto ko kaysa sa gusto ng ibang tao. Anong sinasabi mo? Hindi mo pa rin ba alam hanggang ngayon? Pinili ko ang gusto mo kaysa sa gusto ko. Ang pangarap mo na hindi ko pangarap. Di ba, ikaw lang naman ang may gusto na maging doktor ako? Tingnan mo, wala akong kwenta ngayon kasi hindi ko naman gusto ang inaral ko eh. Tapos nagtataka ka? Bakit hindi na ako napasok? Malamang, anong alam ko ron? Graduating na ako pero wala naman ako masyadong natutunan. Pasok sa kabilang tenga, labas sa kabila lahat ng mga pinag-aralan namin. Hindi ko nga alam kung bakit pumapasa pa ako eh. Pa, ayoko magdoktor. And you know it, sa simula pa lang. Pero pinilit mo ko eh. Palibasa, yun yung pangarap mo sa sarili mo na hindi mo natupad. Kaya gusto mo ngayon, ako ang tumupad nun. Hoy, magdaan-daan ka sa pananalita mo ha? Dinadaan mo na naman sa emosyon lahat eh. Look, kaya kita gusto maging doktor. Dahil ikaw ang gusto kong sumunod sa yapak ng lolo mo. Para sa'yo mapunta ang ospital ng lolo mo. Kasi, ikaw lang ang deserving sa lahat ng pinsan mo. Masama bang isipin ko ang magandang kinabukasan para sa'yo, Eva? Pero, hindi porke kinabukasan ko ang iniisip mo yun ang kinabukasan na gusto kong puntahan. Meron akong gustong mangyari sa buhay ko pa. Hindi ko kasalanan kung hindi panggagamot ang gusto ko. Ano? Anong gusto mo? Magpinta-pinta? Gusto mo magaya sa mama mo na yun lang ang ginawa sa buhay? Iniwan ang magandang trabaho sa ibang bansa, umuwi sa Pilipinas para magpinta-pinta? Tapos ano nangyari? Wala! Wala rin nangyari sa buhay niya! Wala rin namang napala kasi hindi rin naman nakilala ang mga gawa niya. Nasaan ang pinta niya? Nasa bodega! Nasaan ang mama mo? Wala! Nag-asawa ng iba! Nagkasawa ng iba si mama kasi yung lalaking nakilala niya ay malayong-malayo sa'yo. Yung lalaking yon, kayang suportahan si mama sa pangarap niya. Habang ikaw, hindi. Kaya hindi ko rin talaga masisisi si mama kung bakit siya umalis eh. Kahit din naman ako, ganun din ang gagawin ko. Itong talent ko sa pagpipinta. Kay mama ko to naman na. At ayaw kong masayang yon. Buti pa nga si mama eh. Kahit na alam niyang pareho kami ng interes sa buhay, hindi niya ako pinilit na maging kagaya niya. Hinayaan niya akong piliin ang gusto ko. Samantalang ikaw, gusto mo akong maging kagaya mo. Maging kagaya ng ibang tao na hindi ko naman gusto maging. Kahit tanungin pa natin si Anthony, kahit kailan, hindi magiging tama na ipilit mo ang gusto mo para sa iba. Hindi ba, Anton? Ha? Tama naman. Opo, tama naman po ang sinabi niya. Tama! Ibig sabihin mali ang gusto ko na maging mabuti ang kinabukasan niya. Hindi naman sa ayaw ko sa talent niya. That's gift from God. What I'm trying to say, maging praktikal. Sa bansang ito, hindi masyadong nabibigyang pansin ng mga artist. Kaya kung yan ang pipiliin mo, hindi kanyan mabubuhay. Now tell me, Anton, mali ba ako? Kasi po sir, may punto naman po kayo, pero... Anton, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Papa, gagawin mo rin ba ang gusto niya para lang magkaroon ng magandang kinabukasan ng anak mo? Teka, bakit parang nasali ako rito? Sumagot ka! Sir, nakatayo lang po ako dito. Bakit po? Sagutin mo ang tanong ko, Anton! Kung ako ang nasa kalagayan ni Mr. Ramil, hindi ko pipilitin ng anak ko maging doktor
kung hindi yun ang gusto niya. Kung inaalala ko lang naman ang kinabukasan niya, hindi ko pakikialaman ang landas na gusto niya. Kasi kaya nga ako nagpakayaman eh. Kasi gusto ko, wala nang iintindihin yung anak ko para sa kinabukasan niya. Kaya ako naging mayaman para maging maayos ang future niya. Kaya palagay ko, hindi convincing na dahil sa future kaya pinipilit nating maging ibang tao ang isang tao. Lalo na kung kayang-kaya naman na nating isecure ang kinabukasan ng anak natin habang malaya sila sa gusto nila. So, sinasabi mo nga na mali ako? Kasi sir All the time, kapag nag-o-open ako ng problema sa'yo, palagi kang sumasang-ayon sa akin. Tapos ngayon, biglang ganito ang sasabihin mo? Sir, sang-ayon ako sa gusto niyong maging maayos ang kalagayan ni Ma'am Eva. Pero wala po kaming sinabing sang-ayon ako sa pagpilit niyo sa kanya. Ha! Ang lakas ng loob mo magsalita sa akin ng ganyan? Sir naman, nananahimik kasi ako sa gilid eh. Tinatanong niyo po ako eh. Kita mo na? Pati si Anton sang-ayon sa akin. Kasi alam ni Anton na hindi yun tama. Kaya pa, huwag niyo na akong pilitin na gawin ang mga gusto ninyo. Sa ayaw at sa gusto mo, magiging doktor ka. Ipapasikaso ko na ang mga papeles mo. Sa Amerika na magtutuloy ng pag-aaral mo. Ano? Sa Amerika na magtutuloy ng pag-aaral mo. Pumayag ka man o hindi, wala ka na magagawa. Punong-puno na ako sa iyo eh. Alam mo Eva, lahat na binigay ko. Ilang konsiderasyon na rin ang ginawa ko para sa iyo. Pero sinagad mo ang pasensya ko eh. Palagi mo akong sinusuway. Palagi mo akong binabastos. Kaya kahit umiyak ka pa ng dugo ngayon, ako ang masusunod dahil ako ang nakakalam kung ano ang mas makabubuti para sa iyo. Pa? Mag-aaral ka sa Amerika. End of discussion. Ma'am, puntahan ko lang si Sir ah. Baka kasi... No! Ano po? Samahan mo ako. Ma'am, malilintikan na naman ako kay Sir niyan eh. Samahan mo ako o maglalayas ako. Ay naku, pambihira naman ma'am oh. Kapag sinamahan kita, maglalayas ka naman din eh. Hindi, samahan mo lang ako. Gusto kong maglabas ng sama ng loob. Kabanong sobrang sama ng loob ko ng mga sandaling yon. Hindi ko alam pero pakiramdam ko, tuluyan nang nawala ang pakiramdam ng tatay ko sa mga bagay na gusto ko. Talagang ang gusto na lang niya ang dapat mangyari. Masama ang loob ko. Dahil mula nung bata ako, palagi na lang medical staff ang pinapabasa sa akin. Hindi ako nakapagpinta ng matagal dahil palaging may oras. Hindi ko gusto ang pagpipinta dahil yun ang talent ng mama ko. Gusto ko ang pagpipinta dahil nakakatulong yun sa akin. Mas nailalabas ko kasi ang lahat ng naiisip ko kapag ginagawa ko yon. Nagpatid ako kay Anton sa madalas kong puntahan sa tuwing masama ang loob ko. Daladala ko ang isang bote ng alak habang nakatanaw sa city lights. Nasa tulay kami noon. Parang nakikisama pa ang pagkakataon dahil walang gaanong dumadaan na ibang sasakyan. Nang matapos na rin akong sumigaw, tumigil na ako at lumaklak ulit ng alak. Ma'am Eva, bawal yatang mag-inom dito. Baka mahuli ka. Wala akong pakialam. Mas maganda nga na nasa loob ako ng kulungan para hindi na ako makontrol ni Papa. Ma'am, malilintikan ako kay Sir Ramil eh. Kapag nalaman niyang sinamahan kita rito, baka mawalan ako ng trabaho. Hindi niya malalaman kung walang magsasabi. Ma'am naman. Anton, 4 na taon ka na sa amin. Teenager ka pa lang. Driver ka na ni Papa. Ilang taon ka noon? 19, di ba? Nung unang dumating ka sa bahay, banas na banas ako sa iyo noon eh. Kasi kada galaw ko, sinusumbong mo ako sa kanya. Pero ngayon, nagtataka lang ako. Bakit parang lagi mo na akong tinutulungan? Parang dati, spy ka ni Papa eh. Kasi naman ma'am, nakaka-relate ako sa inyo. Bakit? Kinokontrol ka rin ba ng Papa mo? Hindi naman sa ganun. Nagagawa ko naman lahat ng gusto ko pero hindi ko lang alam kung matatanggap niya kapag nalaman niyang... Kapag nalaman niyang personal driver ka ng isang negosyante, ano naman? Kung mayayaman ang kapatid mo, di wow. Sila na, di ba? Pero ikaw,
Wala kang dapat na ikatakot. Kung di ka nila matanggap sa ganitong trabaho, problema na ng papa mo yun. Kung sa bagay, Anton, tawagin mo na nga lang akong Eva. Magkasing edad lang naman tayo eh. ha? Sigurado ka? Oo, mas maganda pakinggan eh. At saka, kaibigan ng turing ko sa'yo, hindi trabahador. Sige. Eva na lang. May alam ka bang pwedeng puntahan? Bakit? Tatakasan mo si papa mo? Oo, ayoko sa Amerika. Mamamatay ako sa lungkot doon. Kaya tulungan mo ako makapag-book. Hanapan mo ako ng lugar na mapupuntahan. Nako, mayayari na talaga ako niyan, ma'am eh. Baka mamaya matanggal na talaga ako sa trabaho. Babayaran naman kita ng malaki eh. Tulungan mo lang ako makatakas. Eva, hindi kita matutulungan dyan. Kapag ginawa ko yan, para na rin kitang tinulungang kalimutan ng tatay mo. Ayoko mas lalo kayo magkagalit. Pero ayos lang sa'yo na dalhin ako sa Amerika. Kahit alam mong hindi magiging maganda ang buhay ko ron. Napakamot si Anton. Alam kong nahihirapan siya dahil kahit wala naman siyang kinalaman, naiipit siya sa amin ni Papa. Pinagkakatiwalaan din kasi siya ni Papa sa maraming bagay. Sa 4 na taon niyang nagtatrabaho kay Papa, marami na rin naman silang napagsamahan. Pero hindi rin naman maitatanggi na may mga napagsamahan na rin kaming dalawa. Bagay na naging dahilan kaya naging kaibigan na rin ang turing ko sa kanya. O sige na, basta ipangako mo sa akin na kapag nalaman to ni Sir Ramil, sabihin mo binlockmail mo lang ako ha, pinilit mo ako, kaya ako pumayag na tulungan ka. Sige. So, meron kang alam? Oo, pero wala rito sa Luzon, sa Capiz, dun sa lugar ng mama ko. May pinapaupahang bahay dun eh. Sa pagkakaalam ko, bakante yun ngayon. Pwede kang tumira doon pansamantala. Ang kaso, Kaso ano? nag-aalangan naman akong patirahin ka ron. Bakit naman? Hindi ba sabi mo, bahay naman ng mama mo yun? Sino bang caretaker doon? Mga kamag-anakan namin, Ayun naman pala eh. Anong problema? mag-isa ka lang kasi. Eh ano naman? Eva, kasi ano eh, Ano ba? maniniwala ka ba kapag sinabi ko? Ano nga eh? Diyos ko naman oh. Sabihin mo na kaya. Nakakairita ka eh. Natatakot akong patirahin ka doon kasi nung nakaraang buwan, sabi ng mga kamag-anak ko, kaya umalis yung nakatirang pamilya doon sa bahay kasi sa area namin may mga aswang daw na umatake. Pinatay raw yung matandang albularyo. Pinasok yung bahay. Ilang bahay lang ang pagitan nun sa amin eh. Diyos ko naman oh. Bakit ka natatawa? Aswang? Seriously? Oo, bakit? Hindi ka ba naniniwala sa aswang? In this generation? With technology? Aswang talaga? Oo, Eva. Totoong aswang lalo na sa probinsya namin. Tingin mo talaga gumagawa ko ng kwento? I mean, Anton, sobrang modern na ng panahon ngayon. Kahit sabihin mong probinsya yon, advanced na ang pamumuhay ng mga tao. Isa pa, walang nakapagpatunay na totoong aswang kahit noon pa. Meron. Marami nang ginawang article at dokumentary sa mga aswang. Hindi mo lang alam kasi mas mahilig kang magbasa ng chismis eh, kaysa sa mga makabuluhang bagay. Namimersonal ka na ah. Hindi naman. Tinawanan mo ako eh. Habang nag-aalala ako sa'yo. Isang malaking joke lang para sa'yo yung sinabi ko. Okay, fine. Sorry. Eva, wala akong pakialam kung maniwala ka o hindi ah. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi safe ang lugar namin ngayon. May napapabalitang may mga aswang na namamataan doon eh. Yun lang ang alam kong lugar na hindi ka mahahanap ng papa mo. Kaso, delikado. Sa ibang lugar, I mean, hindi dun sa inyo, pero sa Capiz. Sa city ba pwede? Gusto ko dun na lang eh, para if ever na may kailangan ako,
Pwede ako makahingi ng tulong sa mga kamag-anak mo. Ayoko ko sa ibang lugar eh. Hindi ko kayang walang malalapitan. Meron akong alam na paupahan, pero maliit lang. Gaano ba katagal? Matagal. Pwede na nga rin for good eh. Basta, ayaw ko lang dito sa Maynila. Mahahanap ako ni Papa rito eh. Yung somewhere na malayo. Mas good sa akin yon. O sige, kukontakin ko yung kakilala ko sa paupahan. Para pagdating mo ron, siya na lang ang susundo sa'yo. Hindi kita pwedeng ihatid dun eh. Makakahalata yung papa mo. O sige, maraming salamat. Kahit na papaano ka, Banong, ay magaan ang pakiramdam ko dahil alam kong meron akong kakampi. Matapos ang usapan namin doon, umuwi na rin kaming dalawa. Buti na lang wala si Papa sa bahay kaya hindi niya nalamang umalis ako. Nahiga agad ako sa kama. Biglang pumasok na naman ang sinabi ni Anton tungkol sa mga di umano aswang sa area nila. Naging curious ako sa itsura ng aswang, kaya dinampot ko kagad ang cellphone ko. Tiningnan ko sa internet ang aswang. Doon ay nalaman ko na nakakakilabot pala ang anyo nito. Pero hindi naman ako natatakot kasi unang-una, hindi naman ako naniniwala sa aswang. Sinakyan ko na lang ang sinabi ni Anton para hindi siya ma-offend. Aswang-aswang. Ano kaya yun? Ikatang isip lang naman yun eh. Natulog na lang ako noon, Kabanong. Paggising ko, 12:00 na ng tanghali. Masakit pa ang ulo ko dahil sa hangover. Pagbaba ko ng dining room namin, walang nakahandang pagkain, walang nagluto. Ang mga kasambahay namin ay iba ang ginagawa. Tinanong ko si Mang Lenlen at ang sabi niya, hindi raw siya pinagluto ni Papa. Alam ko na agad kung bakit. Kaya naman kinuha ko ang pitaka ko sa taas. Walang laman na pera. Naubos ko na pala sa kakainom ng alak nung mga nakaraang gabi. Tumingin ako sa ref namin. Nakakaramdam na kasi ako ng gutom. Walang pagkain. Sinadya talaga ni Papa na wala akong makukuha. Siguro para parusahan ako. Kaya isa lang ang naisip kong paraan. Tinatanggalan ka ng Papa mo ng access sa lahat? Nagsisimula na sa pagkain? Nasa isang karinderya kami. Nilibre lang ako ni Anton dahil wala pa akong agahan at pananghalian. Buti na lang talaga may perang lalaking yon. Kaya nga, bago pa niya ma-freeze yung bangko, dapat makaalis na ako mamayang gabi. Aalis ako. Nakausap mo na ba yung kakilala mo? Ha? Mamayang gabi kagad? Nakausap mo na nga ba? Oo, nakausap ko na. Ang kaso, wala raw bakante. Mga 1 taong kontrata mga nakatira doon ngayon. Kung maghahanap ka naman ng ibang apartment, pwede rin naman. Pero kapag malayo na sa amin, hindi ka na mag-guide ng mga kamag-anak ko, ha? Doon na lang sa inyo. Nasabi ko na sa iyo, di ba? Delikado nga sa area namin sa ngayon. Kakatawag ko nga lang sa pinsan ko kagabi. Ang sabi niya, may mga grupo na ng kalalakihan ang naglilibot sa lugar para hanapin yung mga aswang doon. Kung may mga grupo naman na palang naghahanap sa ngayon, di dapat, hindi na ako kabahan. Kasi di ba, may mga papatay na sa mga sa mga aswang na yon. Hindi mo kasi naintindihan eh. Hindi naman porke may mga naghahanap sa mga aswang, safe ka na. Ikaw pa naman, galakan tao. Labas ka ng labas. Baka mamaya, ikaw yung makasalubong ng mga aswang. Ano mangyayari sa'yo? Tigo ka na, di ba? Hindi naman ako masyadong lalabas ng bahay. Doon lang naman ako basta nandun lahat ng kailangan ko. Duda ako dyan, Eve. Promise, kapag nandun ako, magpapakabait ako. Delikado. Di kita mababantayan. Oo, nandun nga yung mga kamag-anak ko. Pero, hindi rin naman palagi nakabantay sila sa'yo. May mga sarili mga buhay din naman yung mga yun. Anton, ikaw lang ang pag-asa ko. Kapag hindi ako nakaalis kagad, wala na ako magagawa. Kaya sige na, pumayag ka na. O sige, ganito. Papayag ako, pero
May mga kondisyon. Anong kondisyon? Kapag nandun ka na, hindi ka palaging lalabas. Kung may bibiling ka naman sa labas, sasabihin mo sa akin. At sasabihin ko naman sa pinsan ko para tulungan ka niya. Pangalawa, hindi ka pwede makipag-usap sa iba maliban lang sa mga kamag-anak ko. At pangatlo, walang tatanggap ng pagkain mula sa ibang tao. Dapat sa kamag-anak ko lang. Pang-apat, kapag may sinasabi sila tungkol sa mga aswang, kailangan mong makinig. Ano ba yan? Ang dami namang kondisyon. E di sana ginapos mo na lang ako. Ayaw mo ba? Di wag. Oo na. Basta, makaalis lang ako dito. Siguraduhin mong makikinig ka sa akin, Eva. Ha? Kung hindi, baka mapahamak ka. At kapag nangyari yon, baka patayin ako ng papa mo. Sa sobrang tuwa ko sa kanya, Kabanong, niyakap ko siya ng mahigpit. Siya na lang kasi talaga ang nag-iisang tao na maaasahan ko sa ganung bagay. Wala naman kasi akong ibang nakakausap sa bahay namin. Lahat ng kasambahay, loyal sa tatay ko kaya hindi safe na sa kanila ako magsabi. Mabilis na lumipas sa mga araw. Inihanda ko na rin ang mga gamit ko. Bandang 7:00 ng gabi, dumating si Papa. Kalmado. Mukhang malamig na rin ang ulo. Habang nasa loob ako ng kwarto ko, hinihintay ko na lang ang hudyat ni Anton. Mga ilang sandali lang, kumatok na siya at nagmamadali naman akong makalabas. Dumaan ako sa likod na kung saan hindi na yon nadadaanan dahil marami ng tumubong mga damo. Paglabas ko, naghihintay na ang taxi na pinara ni Anton para sa akin. Pero nagtaka ko nang makita ko rin siya sa loob. Oh, bakit ka nandito? Nag-file ako ng 2 weeks leave. Umayag naman ang papa mo. Sinabi ko na lang na kailangan ko makauwi ng Capiz. Aba bakit? Akala ko ba ayaw mo munang umuwi sa inyo? Hindi ako komportable. Kaya sasamahan kita ron. In 2 weeks, dapat makaisip ka na kagad kung saan ka lilipat. Kapag natapos na kasi ang leave ko, hindi pwedeng nandun ka pa rin. Oo na, sige na. Ikaw na ang bahala. Habang nasa biyahe kami, Kabanong, ay nakatingin lang ako sa labas. Kinakabahan. Nababahala sa kung ano man ang magiging reaksyon ni Papa sa ginawa ko. Pero buong buo na talaga ang loob ko noon. Wala nang magbabago sa desisyon ko. Ang tanging nasa isip ko noon, hindi ako papayag na dalhin ako sa ibang bansa. Makalipas lang ang ilang oras, ay nakarating na rin kami sa pier. Hindi kami nag-eroplano dahil may kakilala si Papa sa mga domestic airport dito sa Pinas. Kaya ang ginawa namin ay nagbarko na lang kami. Sobrang tagal ng biyahe pero kinaya ko. Hindi ako nasuka sa barko kahit na first time ko. Wala rin akong hilo na naramdaman. Hindi ko alam kung bakit. Nang makababa na kami ng barko, ang dami na kagad na mga bilihan ng pasalubong ang nakita ko sa labas. Tuwang-tuwa ako, Kabanong. Para akong bata na nakawala sa koral. Oo, huwag kang basta-basta nahawak ha. Bibili ako, pati ba ito bawal? Hindi naman bawal. Ang sinasabi ko lang, hindi ka naman taga rito eh. Nakwento ko naman sa'yo kung anong meron dito, di ba? Eh di wag na lang ako bumili. Kainis naman oh. Huwag kang magmaktol dyan. Tinulungan na kita eh. Nakatayan na rito trabaho ko. Pero ikaw ang pinili ko kaysa sa galit ni Sir Ramil. Oo na nga. Pumara na agad kami ng tricycle. Nakasakay naman kami kagad dahil marami naman ang nakaparada sa labas ng pier. Pagkatapos, sumakay kami ulit ng maliit na truck. Kakilala kasi ni Anton ng driver. At para makatipid, nakisakay na lang kami doon. Bandang 4:00 na kami ng hapon nakarating sa barangay nila. Magkakalayo ang mga bahay doon. Malayong malayo sa Maynila na sobrang dikit-dikit na mga kabahayan. Bago kami pumunta sa bahay nila Anton,
dinala na muna niya ako sa mga kamag-anak niya. Pinakilala niya ako sa mga yon. Masaya naman nila akong sinalubong at tinanggap. Medyo naiirita nga lang ako sa isang lalaki roon. Pinsan niya, sobrang daldal. Pinagkamalan niya pa kaming nagtanan ni Anton. Eba, pasensya ka na sa mga kamag-anak ko ha. Ganun talaga mga yun eh. Maiingay, makukulit. Ay nako, lalo na yung kalbo. Ah, si Elias? Oo, makulit yun. Siya yung pinsan ko na magbabantay sana sa'yo rito kung hindi ako sumama. O tara na, pasok na. Malaki rin pala tong bahay nyo eh. Ay oo naman. Regalo ito ng panganay namin kay Mama. Kaso si Mama, biglang natanggap yung application niya sa Canada. Kaya doon na siya nagstay. Paminsan-minsan lang nauwi si Mama dito. Kaya itong bahay, mga kamag-anak ko lang talaga yung gumagamit kapag walang umuupa. Ilan kayo magkakapatid? 7 kami. Lahat may pamilya na, ako na lang ang wala. Lahat din successful. Tapos ako, never mind. Pero okay lang. Mas payapa naman ang buhay ko eh. Magulo kaya kapag may mga anak ka na, sabayan pa na masungit yung asawa na parang pinaglisa sa ng loob. Kung sa bagay, ako nga rin ayoko magkaroon ng pamilya eh. Hindi pa ako handa. Sarili ko nga hindi ko maayos eh. Pero, ba't kaya yung iba, no? Yung ibang tao ang lalakas ng loob gumawa ng anak ko, ng pamilya, kahit hindi pa sila handa. Tapos, kapag nahirapan, sa magulang aasa, hindi ba kawawa naman yung mga batang ginagawa nila? Puro kasi init na katawan ng ginagamit nila, hindi utak eh. Puro bukaka, puro tuwad. Akala mo naman may mga pera. Magbubuntis ng 9 na buwan. Kapag manganganak na, walang pabayad sa ospital. Kaya hindi mo unlad ng Pilipinas eh. Kasi may mga ganyang tao. Tapos, alam mo kung ano pang nakakabwisit dyan. Kapag may mga pang-ayuda, yung mga walang trabaho, walang ginagawa sa buhay. Yung may maraming anak na wala namang ginawa, kundi mag-anak na mag-anak. Sila pa'y nakakakuha ng mga ayuda na yan. Pero yung mga taong hirap sa trabaho, nagsisikap kumita, nagsisikap sa buhay, at nagbabayad ng maayos na buwis, sila yung nakakatanggap ng ayuda, lalo na sa mga kalamidad. Mismo. Ganyan din ang naiisip ko eh. Akalain mo yun? Pareho pala tayo ng mga nasa isip tungkol sa mga ganitong bagay. Mag-rally kaya tayo. Buang. Pumasok na lang kami sa loob, Kabanong. Malinis naman ang bahay. Halatang inaalagaan. Wala akong makitang alikabok sa mga lamesa. Malawak ang sala at meron ding second floor. Maganda ang design ng bahay. Pakiramdam ko nga noon, magiging maganda ang pagtira ko doon. Hindi ko na lang din pinansin ang sinabi ni Anton tungkol sa mga aswang dahil para sa akin, kwentong bayan lang yon na hindi namamatay. Pag-akyat ko sa itaas, inilagay ko na kagad ang mga gamit ko sa cabinet. Biglang tumunog naman ang cellphone ko. Tumatawag si Papa. Sandali kong tinitigan yon pero hindi ko rin sinagot at pinatay ko na lang ang cellphone. Pagsapit naman ng gabi, bumaba na rin ako sa sala. Kakagising ko lang noon mula sa halos 2 oras lang natulog. Napatigil ako sa dulong baitang nang makita kong may kasama kaming ibang tao. Naroon ang pinsan niyang si Elias. Nakangiti pa sa akin nang makita nila ako. Sakto, tatawagin pa lang sana kita para kumain eh. Kain ka na, Mami Eva. Masarap ang pagkain dito. Ako nagluto niyan. Ito kasi si Antonino eh. Hindi masarap magluto yan eh. Huy, Anton lang itawag mo sa akin. Bibigwasan kita dyan eh. Wow, mukhang masarap nga. Nakto, mananaba ka talaga kapag nagtagal ka rito. Ikaw si Elias, di ba? Oo, ako nga. Buti naman naalala mo. Pasensya ka na ha. Madaldal ako eh. Naninibago lang ako kasi may dinala rito si Insan.
Teka, matanong ko lang. Hindi ba talaga kayo nagtaanan? Hindi. Hindi ko naman boyfriend yung pinsan mo eh. Hiningi ko lang ang tulong niya kasi gusto kong takasan yung papa ko. Dadali na ako sa Amerika eh. Wow! Ha, parang pelikula pala yan eh. Dinadala sa Amerika para ilayo sa lalaking mahal niya. Anton, may Celtic ba to? Ganyan talaga yan. Pero alam mo, kung ano nakakatawa? Yung love story, maaluan ng horror. Uy, pinagsasabi mo. Nakausap ko kanina si Mang Ingkong eh. Meron silang nakainkwentro na naman na aswang. Napatay nila. Ha? Totoo? Oo, totoo naman eh. Gusto niyo ba makita? Pwede naman natin puntahan pagkatapos nitong hapunan. Ay, tayo na lang. Magpapahinga na kasi ako eh. At meron din akong aasikasuhin. O-order lang ako ng mga canvas para makapagpinta na ulit ako dito. Ah, narinig mo. Hindi pwede. Kaya dito lang kami. Pero, ang cool nun. Nakahuli sila ng aswang pero ang problema nga lang, since napatay nila yon, maatik. Gaganti yung mga aswang. Nananakot ka lang eh. Alam mo namang may ibang tao. Hindi ako nananakot ha. Siyempre dapat malaman niya na yung mga lugar na pinuntahan niya, hindi gaya ng Maynila. Ganun ka totoo na may aswang? Naniniwala ka ba sa Diyos? Oo naman no. Ganun ka totoo na may aswang. Minsan, wag na muna natin pag-usapan yung ganyan. Kararating lang niya dito eh. Hayaan mo na munang makapag-relax yung tao. Di sige. Kayong bahala. Basta Eva kapag may gusto kang itanong, sabihin mo lang sa akin. Marami akong nalalaman na pwede mo ring malaman. Hindi na ako sumagot, Kabanong. Ngumiti na lang ako ng papilit. Pero ang totoo, iritado na talaga ako sa pinag-uusapan nila. Maya-maya lang, umalis na rin si Elias. Nakakuha na rin ako ng pagkakataon para tumutok sa laptop ko. Habang naghahanap ako ng mga art materials online, napansin ko ang maliit na painting na nasa sala, nakadikit sa harapan ng pinto. Yan, binili ni Mama yan bago siya umalis. Mahal yan. Gawa raw yan ng matandang pintor dito sa Capiz. Kaso nga lang yung puminta niyan biglang nawala. Hindi na natagpuan kahit na kailan matapos mabili ang mga obra niya. Maganda eh. Makahulugan yung gawa niya. Pero, aswang yung nasa painting, di ba? Oo, aswang nga. May usap-usapan nga na dahil sa mga painting na ginawa niya, kaya siya nawala. Inala ng karamihan mga aswang ang kumuha sa kanya. Talagang buhay na buhay yung usapin ng aswang ah. Oo, kapag dito ka tumira, di magtatagal maniniwala ka na rin. Pero sana, wag mong makita. Kasi baka hindi mo kayanin yung takot. Mas takot pa ako mamuhay sa Amerika ng mag-isa. Kesa dyan sa sinasabi niyong aswang-aswang na yan, no? Hindi naman kita pipiliting maniwala. Ikaw na lang ang bahalang humusga rito habang nandito ka pa. Tumango na lang ako sa kanya, Kabanong. Matapos sa mga ginagawa ko, natulog na rin ako. Sa sobrang pagod, hindi na ako namahay. Agad ako nakatulog at kinabukasan, maaga rin naman akong nagising. Hindi ako sanay sa katahimikan ng paligid. Sa bahay kasi, maaga pa lang maririnig mo na agad yung mga ingay sa labas. Pagbaba ko, nakita kong palis na si Anton kasama ang pinsan niyang si Elias. Oh, saan kayo pupunta? Mamimili kami ng mga pang-imbak sa ref. Ay, sama ako. May usapan tayo, di ba? Kasama ka naman eh. Kasama ko kayo. Minsan naman, ano bang gagawin mo sa kanya rito? Iimbak mo sa bahay na ito? Ilabas mo naman siya minsan, to naman oh. Oo nga naman, ikaw talaga. Mabuburyo yan rito. Kaya dapat nilalabas mo rin para hindi kayo naaway. O sige na nga. Sumama ka na. Basta yung sinabi ko sa'yo tatandaan mo. Tungtuwa ako noon, Kabanong, kaya agad akong naligo at nagbihis. Sumakay kami ng tricycle ni Elias. Habang nasa biyahe kami,
Masaya ko pang pinagmamasdaan ang mga nadaraanan naming palayan. Kinukuhanan ko pa ng picture ang mga yon. Makalipas lang ang halos 15 minutong biyahe, nakarating na rin kami sa tinatawag nilang market. Malawak na palengke. Sobrang daming tindahan doon. Nakakahilo mga tao. Parte na raw kasi yun ng bayan. Mura lang ang mga bilihin dito. Hindi gaya sa Maynila. Yung siling labuyo doon sa inyo, sobrang mahal eh. Dito sa amin, makakabili ka ng isang dakot 5 piso lang. Hindi niya alam yan. Hindi naman namamalengke yan sa kanila eh. Ay, oo nga pala no. Mayaman ka nga pala. Kapag nakauwi ka na lang sa inyo, kwento mo na lang sa mga kasambahay ninyo na mas mura ang mga bilihin dito. He, manahimik ka na nga. Hinugulo mo na naman eh. Tingnan mo, iritado na naman sa'yo. Lumapit na kami sa tindahan ng mga gulay at nagsimula na rin silang bumili. Habang ako kabanong nasa gilid lang, nililibot ang tingin sa paligid. Maya-maya lang, napansin ko na lang ang isang matandang babae na nakatingin sa akin. Ngumiti ako sa kanya, pero nanatiling seryoso ang mukha niya. Akala ko nung una, meron siyang sasabihin sa akin. Sinubukan ko siyang lapitan, pero naglakad siya palayo. Sinundan ko siya pero hindi ko na siya nakita. Mabuti na lang ay nasundan din ako nila Anton at Elias. Eva naman, saan ka ba nagpupunta? Kinabahan naman ako sa iyo eh. Ito, gusto ko kasi nito eh. Ano? Nakakain ka ng ampalaya? Ayos ah. Oo, bili tayo nito. Nagdahilan na lang ako noon sa kanila, kabanong. Pero ang totoo, naging curious ako roon sa matanda. Pakiramdam ko kasi, may gusto talaga yung sabihin. Makahulugan kasi ang tingin niya sa akin. Sa pagpapatuloy namin sa pamimili, hindi na mawala-wala sa isipan ko ang mukha na matanda. Kahit na mag-isip ako ng ibang bagay, sumusulpot siya sa isipan ko. Napapansin na nga rin ni Anton na para bang lutang na lutang ako. Kaya na makabalik na kami sa tricycle at hinihintay na lang si Elias. Kinausap niya agad ako. Eva, ano ba problema? Kanina ka pa balisa ah. Kanina ka pa kinakausap pero parang wala ka sa sarili mo. Ano ba nakita mo rito? Ha? Oh, wala. Ano lang, naisip ko lang bigla si Papa. Nakokonsensya ka na no? Bakit naman ako makukonsensya eh? Wala naman akong ginawang mali. Tama lang naman na tumakas ako kasi ikukulong niya ako sa lugar na ayaw ko. Kagabi kasi tumatawag siya eh. Hindi ko sinagot. Pinatay ko na lang yung cellphone ko. Handa ka ba talagang tanggapin kung anong magiging kapalit ng naging desisyon mo? Pupunta ba ako dito kung hindi? Pinag-isipan ko ang lahat ng ito, Anton. Kaya wag mo kong alalahanin. Naniniguro lang ako, no? Ayaw ko naman na bigla ka na lang mangyak-ngyak dyan kasi nagsisisi ka na. Ako? Magsisisi? Hello? Well, sabi mo yan ha. Panindigan mo yan. Oh, mukhang malalim ang pinag-uusapan nyo ah. Base sa inyong mga mata eh. Ang mga hoy, dami mong sinasabi. Sakay na. Pagmaneho mo na kami. Ito naman, nagsasalita pa nga yung tao eh. Nakabalik naman kami ng ligtas sa bahay. Agad naman silang nagluto habang ako, hindi ko pa rin alam kung paano ako o-order ng mga gagamitin ko sa pagpipinta. Nasa cellphone ko na kasi lahat ng magagandang site kung saan ako nakuha ng matitibay na kagamitan. Nang buksan ko ang cellphone ko, biglang tumawag si Papa. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isipan ko, pero napagdesisyonan kong sagutin yon. Hello, Eva. Nasaan ka? Magdamag na kitang pinapahanap ah. Nasaan ka na naman ba nagpunta? Akala mo ba walang nag-aalala sa'yo rito? Umuwi ka ng bahay ngayon din. Hindi na ako uuwi dyan pa. Anong pinagsasasabi mo? Umuwi ka rito. This is your home, Eva. Kaya, Home?
Home ang tawag mo dyan? Home talaga? Tapos may tatay akong kinokontrol ng sarili kong buhay? Listen pa, hindi na ako uuwi dyan dahil ayaw kong dalin mo ako sa Amerika. Never! Eva, wag mong sinasagad ang pasensya ko ha. Kung nasan ka man ngayon, kayang-kaya kitang ipahanap. Then do it! Go ahead! Try to find me. Ang lakas ng loob mo ha. Ano bang nangyayari sa'yo ha? Ginagawa ko naman ang lahat ng ito para din naman sa'yo. Bakit ka ba ganyan? Ibigay mo ang kalayaan na gusto ko at malalaman mo kung anong tunay na makapagpapasaya sa akin pa. I'm tired. Please, wag mo na akong kontrolin. Hayaan mo na lang akong gawin kung anong gusto ko. Muwi ka na muna rito sa bahay at dito natin pag-usapan ng mga bagay na yan. Anong tingin mo sa akin, bata? Alam kong kapag umuwi ako dyan, hindi na ako makakaalis. Matanda na ako pa. Alam ko na ang dapat kong gawin sa buhay ko. Okay, fine. Sige, hindi na kita dadalhin sa Amerika. Pero sana, huwag kang umalis sa bahay natin. Bahala ka na sa buhay mo. Gawin mo kung anong gusto mo. Magpinta ka, kahit na ano. Huwag kang maging doktor. Gawin mo ang gusto mo. Basta isa lang ang hiling ko sa'yo. Huwag mo kong aalisan ng karapatan na maging ama sa'yo. Kasi, kahit may isip ka na, hindi lahat alam mo na. Kailangan mo pa rin ng guidance ko. So please, umuwi ka na. Kasi, hindi kita magagabayan kung wala ka rito sa tabi ko. I don't need your guidance. Hindi na ako uuwi dyan. Mamumuhay ako ng naaayon sa gusto ko at sa paraan na alam ko, okay? Evangelina, please naman. Hindi ko na pinahaba pa ang usapan namin, Kabanong. Pinatayan ko na siya kaagad. Kahit na pinayagan na niya ako sa gusto ko, hindi na talaga ako uuwi ng Maynila. Napagdesisyonan ko na ako na mismo ang gagabay sa sarili ko. Natatahakin ko ang buhay na meron ako nang hindi humihingi ng tulong sa kanya. Isang malalim na paghinga na lang ang nagawa ko, Kabanong. Naramdaman ko na lang din na meron ng tumutulong luha sa mga mata ko. Dahil sa wakas, narinig kong pinayagan na niya ako. Kahit na alam kong sinabi niya lang naman yun para umuwi ako. Oh, ayos ka lang? Oo, ayos lang naman ako. Nakausap lang kami ni Papa. Hoy, anong nangyari? Hinahanap niya ba ako? Nalaman ba niya na ako tumulong sa'yo? Tinanggal na ba niya ako sa trabaho? Ano? Please, kumalma ka nga lang. Wala itong kinalaman sa'yo. Ano? Pinayagan niya na ako sa gusto kong gawin. Hindi na rin niya ako dadalhin sa Amerika. Yun naman pala eh. Anong dinadrama-drama mo dyan? Bakit ganyan ang mukha mo? Ewan ko. Siguro hindi lang ako sanay. Yun ang unang pagkakataon na pinagbigyan niya ako sa gusto ko eh. Alam mo, tingin ko na-realize ni Mr. Ramil na mas hindi niya kakayanin kung wala ka sa kanya. Kaya ayun. Ganon. Tapos, gusto niya akong dalhin sa Amerika. The point is, sa Amerika, kontrolado niya ako. Pero dito, wala ako sa amin. Kaya hindi. Pero tingin ko naman, totoong mahal ka ng papa mo eh. Siguro, hindi niya lang alam kung paano niya ipaparamdam. Bakit mo alam? Naging tatay ka na rin ba? Kailangan ko pa bang maging tatay para malaman yon? Hindi mo pwedeng sabihin sa ibang taong isang bagay na hindi mo pa nararanasan. Pareho tayo ng ama noon. Si Papa, dahil yung mga kapatid ko matatalino, successful, gusto niya na maging matalino rin ako. Gusto niya, marami akong achievements, medals, at mga award na yan. Kaso, hindi ko talaga kaya eh. Alam mo saan ako magaling? Sa talent. Sumasayaw ako dati. Iba't ibang uri ng sayaw. Folk dance, street dance, pop dance o ano pa man. Nung una ayaw niya. Wala naman daw kasi akong mapapala sa sayaw-sayaw na yan. Pero inilaban ko. Hanggang pumayag na rin siya. Somehow, pareho tayo. Ang pagkakaiba lang natin, ako, nag-fail. Kaya, eto ang trabaho ko ngayon. Hindi ko napatunayan na may mapapala ako sa pagsasayaw.
Isa pa sa pagkakaiba natin, yung papa mo, alam kong mahal ka niya. Pero hindi lang may paramdam ng maayos. Yung tatay ko, alam ko na mahal naman niya ako eh. Ang kaso, hindi gaya ng pagmamahal niya sa mga kapatid kong may maganda ng buhay. Iba niya ako mahalin eh. Bakit ngayon mo lang sinasabi yan? May dahilan ba para magkwento ko sa iyo ng mga ganitong bagay? Kapag nag-uusap naman tayo wala naman tayo na pag-uusapang personal, di ba? Hindi ba personal na mga issues ko sa buhay? Personal? Para sa'yo. Pero never ka naman nagtanong tungkol sa akin Kung sa bagay. Eva, umuwi ka na sa inyo. Kausapin mo na maayos ang papa mo. Magkaayos kayo. Eva, matanda na papa mo eh. Hindi natin alam kung hanggang kailan na lang siya sa mundo. Kaya sa halip na, Hindi ako uuwi. Sanay na ako sa ginagawa ni Papa. Kapag umuwi ako ron, wala na, finish na. Hindi na ako makakaalis sa amin. pero mukha namang sincere si Mr. Ramil base sa sinabi mo eh. Hindi. Dito lang ako. Hanggat hindi niya napapatunayan na talagang seryoso siya sa sinasabi niya, hindi ako aalis dito. Paano niya nga mapapatunayan kung hindi mo naman siya binibigyan ng chance na patunayan? Nandito ka, nandun siya. Please, hayaan mo na muna akong makapag-isip, okay? Sige, ikaw ang bahala. Basta ako nagsabi lang ako Hindi ako umuwi sa amin, Kabanong. Kahit makailang beses nang tumatawag si Papa ay hindi ko na rin sinasagot. Nagpalit na rin ako ng SIM card. At kahit pinilit ako ni Anton, hindi na rin niya ako makumbinsi. 3 araw pa ang nakalipas, unti-unti na akong nagiging kampante sa lugar nila. Maaliwalas ang paligid. Ang sarap ng pakiramdam ko sa bahay. Mababait din naman kasi ang mga kamag-anak ni Anton. Kahit na hindi nila ako samahan, nakakalabas na rin ako ng mag-isa. Dahil sa dami ng nangyari sa mga nakalipas na araw, nakalimutan ko na ang mga bagay na gumugulo sa isipan ko. Pero nang dalhin ako sa isang panaginip nung hapon, biglang naalala ko ang matandang nakita ko sa market. Binangungot yata ako Nagising ako nung hapon na yon, Kabanong. Laking pasasalamat ko kasi nagawa kong takasan ng pangit na panaginip na yon. Nagtataka ako noon, Kabanong. Hindi ko alam kung bakit pumapasok sa panaginip ko ang matandang babae. Nakangiti lang naman siya sa panaginip ko. Pero hindi ako komportable sa ngiting yon. Lalong-lalo na kapag nagtatama ang tingin namin. Buti naman, gising ka na, Eva. May gagawin ka ba mamayang gabi? Ilang beses ko namang sasabihin sa'yo na hindi tayo talo. Pambira. Hindi naman yung tungkol dun Oo, alam kong hindi mo ako gusto. Pero tinanggap ko na naman na yun. Ikaw itong laging nagbabanggit Tanggap ko ng binased mo ko, no? Kaya move on na. Sino ba naman kasing matinong babae ang sasagutin ka? Ilang araw pa lang naman tayo magkakilala. Isa pa, nasabi sa akin ni Anton na siraulo ka daw Hanip talaga tong pinsan ko. Siniraan pa ako. Ano bang sasabihin mo? Death anniversary kasi ng tiyuhin namin. Mamayang gabi, may handaan dun sa kabilang bahay. Marami kaming nandun. Halos lahat ng kamag-anak namin. Kaya sabi ng ibang tiyahin namin gusto ka raw nilang makita. Si Anton. Siyempre kasama yun. Ako lang ang nagsabi sa'yo kasi umalis siya ngayon May binili sa bayan. O paano? Mamaya mga bandang 7:00. Baba ka na lang kapag ready ka na. O sige na, una na ako. Sandali. Bakit? May sasabihin ka pa ba? Kapag binabangungot ka ng paulit-ulit, anong ginagawa mo? Ha? Hindi mo alam yung bangungot? Alam ko. Ibig ko sabihin, binabangungot ka ba? Ngayon lang, oo. Buti nagising ako. Tapos nung nakaraan din, mga siguro 4 na beses na. 1 beses sa gabi, 3 beses sa ganitong oras, kapag malapit ng mag 6 p.m. Kapag 1 beses kang binangungot, pwedeng dahil lang sa pagod.
sa kung ano yung nakita mo bago natulog o kung ano man yung napanood mo. Pero yung paulit-ulit, may ibang kahulugan na yan. Ibang kahulugan na ano? Sabi ni Anton, hindi ka naman naniniwala sa mga kakaibang bagay eh. Baka hindi ka rin naman maniwala sa akin. Sabihin mo na. Mali mo naman maniwala ako, di ba? Sabi kasi na matatandang kamag-anak namin, ang paulit-ulit na masamang panaginip, masama rin pangitain. Pwede raw, baka magkaroon ng masamang pangyayari sa taong nananaginip nun. Ha? Paano? Meron bang scientific explanation yan? Kailan pa nagkaroon ng scientific explanation yung mga paniniwala? Kung paniniwala lang palang basihan, paano naman ako maniniwala dyan? Nasa sayo na yan, kung maniniwala ka. Ang akin lang naman sinasabi ko sa'yo, para kahit papano magkaroon ka ng basihan. Pero kung sakaling lumalay ang panaginip mo, huwag ka magdalawang isip na magsabi sa amin ha. Tandaan mo, napapalibutan ka ng pamilyang maraming paniniwala. Kagaya ng... Maraming bagay. Mga bagay na ayaw mong paniwalaan. Kagaya ng aswang? Kagaya ng aswang. Sige na, bumaba ka na. Mamaya ha. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na rin ang kinagabihan. Nagbihis lang ako ng simpleng kasuotan. Ayoko rin naman na mangibabaw ako sa okasyon na hindi naman para sa akin. Isa pa, ayaw kong ituring nila akong mataas dahil lang galing ako sa pamilyang marangya. Sigurado ka bang gusto mong sumama? Bakit ba parang ayaw mo? Hindi naman. Baka kasi hindi mo magustuhan yung mga maririnig mo mamaya. Bakit? Ano bang meron? May pag-uusapan ba silang masamang plano? Mga kidnapper ba yung mga kamag-anak mo? Parang hindi naman sila ganun eh. Baliw. Di naman ganun, no? Ano nga? 7 taon nang wala ang tiyuhin namin ngayon. At tuwing anniversary na kamatayan niya, palagi na pag-uusapan ng dahilan kung bakit siya nawala. Bakit? Ano bang kinamatay niya? Hindi ka naman maniniwala eh. Pero lahat, aswang ang tinuturong pumaslang sa kanya. Aswang na naman? O di ba? Hindi mo agad nagustuhan? Paano pa kapag nandun ka na mamaya? Sige na, tuloy mo. Kung hindi ka interesado, wag mo nang pilitin ang sarili mo. Sige na nga kasi. Sabihin mo kung anong nangyari. Para pagpunta ko ron, meron na akong ideya sa pag-uusapan nila. Yung chewing kasi namin na yon, madalas nasa gubat para mangaso. Nagkataon na yung nahuli niyang baboy ramo aswang pala. Pumalag yung baboy ramo kaya nakatakas. Sabi ng mga kasama niya, akala nila hindi na raw babalik. Pero nung gumabi habang papauwi sila may umatake sa kanilang lalaking may timang balat. Direktang inatake si Tiyo. Biruin mo, marami silang naglalakad sa gubat na yun pero si Tiyo lang talaga yung inatake. At ang mas malupit pa doon, ang sabi ng mga kasama ni Tiyo, nakita nilang naging anyong baboy ramo yung aswang at saka tumakbo na mabilis. May mahabang kalmot si Tiyo sa mukha hanggang sa dibdib niya Di na siya nakaabot ng ospital. Sa mismong gubat pa lang, patay na siya. Sobrang lalim kasi nung kalmot Parang hiniwa ng katana. Ganun pala nangyari? Ganun pala. Akala mo naman naniniwala talaga siya Wala naman akong sinabing maniniwala ako, di ba? Ang sabi ko, kwento mo lang. Tara na nga. Basta ikaw na lang bahalang umintindi kung ano man ang maririnig mo doon Naglakad na kami paalis ng bahay, Kabanong. Pagdating namin sa bahay ng isa sa mga tiyuhin nila kung saan dinaos ang okasyon, marami na sa mga kamag-anakan nila ang nasa malawak na bakuran. Ang iba, nagiinuman na. Pero ang iba naman ay nagkukwentuhan ng tahimik. Pabulong ang mga boses nila. Hindi sila gaya ng mga tsismosa na abot hanggang kanto yung boses. Ngumiti ako sa kanila nang batiin nila ako. Dinala na muna ako ni Anton sa loob. Doon pinakilala niya pa ako sa iba niyang mga kamag-anak. Kumain kami ng sabay kasama si Elias. Maya-maya, lumabas na rin kami. Nagsimula akong makihalubilo sa kanila. Pero dahil nga hindi naman ako sanay sa maraming tao, mabilis na naubos ang lakas ko. Kaya bandang 10:00,
Nakiusap ako kay Anton na mauna na akong umuwi sa bahay. Pumayag naman siya dahil siya ang unang nakapansin na parang hindi na ako interesado sa mga kaganapan. O ano, hatid na kita. Hindi na. Kaya ko na to. Isa pa, hahanapin ka nila eh. Ihatid na kita. Baka mamaya kung ano pang mangyari sa'yo dyan eh. Anong tingin mo sa akin, Lampa? Nakalimutan mo na ba kung ano yung ginawa ko sa lalaking ng bastos sa akin nung nasa mall tayo? Oo, alam ko. Di ko naman nakakalimutan yun eh. Pero iba nga kasi dito. Kasi may aswang, kasi kapis to. Oo, Ano ka ba? Ayos lang ako, no? Walang ganyan. At kung sakaling meron man, hindi naman uubra sa akin yung mga yan eh. sigurado kang kaya mo ha. Oo nga, ang kulit mo naman. O sige na, bumalik ka na sa loob. Kailangan ka nila ron. Tumango na lang si Anton Cabanong. Pagpasok niya ng gate, sinimulan ko na rin ang paglalakad. Hindi naman kalayuan ang bahay na tinutuluyan ko doon. Kayang-kayang lakarin. At isa pa, gumagana naman ang ilaw ng mga poste kaya hindi ako masyadong naiilang maglakad. Dinukot ko na lang ang cellphone ko para libangin ang sarili ko. Pero habang tutok ang mga mata ko sa screen, naramdaman kong parang merong sumusunod sa akin. Sinuyot ko ng tingin ng paligid. Sino yan? Kung sino ka man huwag mo akong pagtripan. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Walang sumagot sa akin, Cabanong. Pero nung mga oras na yon, mas lalo ko pang narinig ang mga kaluskos sa paligid. Sinarado ko na ang mga kamao ko. Aminadong kinakabahan ako pero ang nasa isipan ko ay hindi aswang, kundi holdapper ang gumagawa ng mga ingay na yon. Pinagpatuloy ko ang paglalakad ko, pero nagulat ako nang biglang may nakita kong isang matandang nakatayo sa gilid ng poste. Mahaba ang buhok niya, pero hindi ko maaninag ang itsura. Sino ka? Ikaw ba yung sumusunod sa akin? Isang berhen. Ha? Ano sinasabi mo? Ikaw ay berhen. Oo nga, virgin pa ako. Ano naman ngayon? Inggit ka ba? Ikaw ang nararapat para sa kanya. Pinagsasabi mo manang, trippings ka ba? Huwag niyo akong guluhin Maglalakad na sana ako nang marinig kong parang umangil siya. Pagkaharap ko ulit, nakita kong parang lumulutang na yung buhok niya at yung mukha naman niya ay hindi na nakakatuwa. Nakakatakot na, Cabanong. Nakakakilabot. Ang una kong ginawa, tumakbo ng mabilis palayo roon. Pero hindi ko inaasahan na masusundan niya ako. Nang lumiko ako sa isang kanto, bigla siyang nasa harapan ko na. Saan ka pupunta? Hindi mo maaring iwasan ang kapalaran mo. Ikaw ang pag-asa namin. Sumama ka sa akin. Sino ka bang bruha ka? Ano ka ba? Tantanan mo nga ako. May galang ako sa matatanda pero kung makulit ka, sasapakin ko yung pagmumukha mo. Isasama na kita kung saan ka dapat na babagay. Ikaw ang pag-asa naming lahat. Sa iyong dugo nakasalalay ang makabagong henerasyon ng mga aswang. Aswang? Aswang ka? Oo, aswang ako. Di ako naniniwala, no? Ang pangit mo. Tumakbo ulit ako, Cabanong. Hindi ko alam kung saan ang direksyon ko basta ang tanging nasa isip ko, maiwanan ng matandang yon. Pumasok ako sa kagubatan na nagbabaka sakaling hindi na niya ako makita roon. Mas marami kasing puno doon na pwede kong mapagtaguan. Makalipas lang ang halos 5 minuto, muli akong lumabas. Babalik na sana ako sa kalsada pero bigla na naman siyang lumitaw sa harapan ko. Nasampal ko siya ng malakas. Kaluwat ka ng palad ko ang ginamit ko sa kanya. Nakaramdam siya ng pagkahilo kaya nagmamadali akong tumakbo paalis. Pero sa kasamaang palad, nadulas ako at nahulog sa bangin. Hindi naman malalim ang bangin pero marami mga kahoy na nakabara. Tumama ang likod ko roon. Tumama rin ang ulo ko na nagdulot sa akin ng matinding pagkahilo. Susubukan ko sanang makatayo pero parang sobrang bigat ng katawan ko. Bago ako nawalan ng malay, nakita ko na lang na hinihila na niya ako paakyat. Cabanong, paggising ko, nasa isang bahay na ako na hindi ako pamilyar.
sementado. Pero alam kong hindi yun bahay ni Anton. At ang masakla pa ron, wala akong maalala. Tumingin ako sa gilid. Nakita kong isang matandang babae. Tahimik na naghihiwa ng gulay sa maliit nilang kusina. Napalingon siya sa akin at napangiti nang makitang gising na ako. Nasa sofa ako noon. Iha, gising ka na pala. Mabuti naman kasi nakapaganda na ako ng makakain mo. Kumusta pakiramdam mo? Masakit po ang ulo ko pero sino po ba kayo? Nasaan po ako? Anong lugar to? Halak ka. Hindi mo na ba ako naalala? Wala po akong maalala eh. Hindi ko rin alam kung saan ko nakuha itong sugat ko sa bandang noo ko. Pati na rin itong mga gasgas ko sa paa. Sino po ba kayo? Ano po bang lugar to? Diyos ko. Hindi kaya nagkaroon ka ng amnesia, Apo? Apo? Oo. Apo kita. Hindi mo ba maalala? Hindi ko po maalala eh. Diyos ko, ano ba nangyari sa'yo? Akala ko naman simpleng aksidente lang ang nangyari. Nabura pa lang alaala mo. Ano po ba nangyari sa akin? Nangunguha kayo ng mga mangga ng mga pinsan mo. Tapos, lalaglag ka. Sumabit ang paa mo sa mga sanga. Tapos pagbagsak mo, tumama ka sa ugat ng puno. Kaya ayan, pumutok yung bandang noo mo. Wala ka ba talaga maalala? Wala po akong maalala talaga eh. Talagang hindi mo ako makikilala. Wala kang maalala eh. Basta, ako ang lola mo. Si Lola Tonya. Gulong-gulo ang utak ko noon, Kabanong. Wala talaga akong mahalukay sa utak ko. Kahit na anong gawin ko, kahit ang pangalan ko noon, hindi ko rin alam. Sinabi lang sa akin na matanda na Emmy ang pangalan ko. Noong mga sandaling yon, unti-unti akong naniwala na siya nga ang lola ko, na doon talaga ako nakatira, na matagal ko nang kinagis na ng lugar na yon, pero sa kaloob-looban ko, nararamdaman kong parang may kakaiba. Para bang may mali. Para bang may mga bagay na hindi ko talaga alam at dapat ko lang talagang maalala. Pero sadyang blanko talaga ang utak ko. Huwag mo na munang pilitin na may maalala ka, Apo. Kasi baka lalong sumakit ang ulo mo. Bukas ng umaga, ipapasuri kita sa kakilala ko. Pero sa albularyo lang ha. Alam mo namang walang ospital dito sa atin. Nag-aalala ko baka mamaya kung ano na nangyari sa iyo. Sige po. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang makita ang mga pinsan mo? Pati na rin si Bideng. Si Bideng? Sino po yun? Siya ang mapapangasawa mo. 6 na buwan na mula nang pumayag ka sa kanyang magpakasal, Apo. Sobrang nag-aalala yun sa iyo nung tumawag siya kanina sa telepono. Ang kaso, mamayang gabi pa raw ang uwi niya eh. Alam mo naman, may trabaho pa siya, hindi ba? Bideng? Wala talaga ako maalala. Bakit parang wala akong maramdaman na may minamahal akong lalaki rito? Paano mo naman kasi mararamdaman, Apo? Wala kang ang maalala. Ang puso natin, nakadepende yan sa mga detalye sa utak natin. Ang utak natin ang nagpapadala ng emosyon at mensahe sa puso natin. Sa oras na matanggap na ng puso natin ang sinasabi ng utak natin, doon lang siya makakaramdam ng tamang emosyon. Hayaan mo, kapag nagbalik ang alaala mo mararamdaman mo na rin kung gaano mo kamahal si Bideng. Sobrang mahal mo kaya yon. Nakipag-away ka pa nga sa ibang babae, wag lang siyang maagaw sa iyo Ha? Ginawa ko talaga yon? Oo, sobrang mahal mo si Bideng At lagi mong sinasabi sa akin na wala kang pakialam kung ano si Bideng. Basta, mahal mo siya. At sa kanya mo lang gustong ialay ang lahat. Sabi mo pa nga mag-aanak kayo ng marami kapag ikinasal na kayo Hindi ko alam. Wala talaga akong maalala at maramdaman Ay nako, wag mo kasing pilitin, Apo. Kung wala ka pang maalala, di wag mong kontrahin. Hayaan mo lang. Hanggang sa maging kalmado na ang utak mo baka may maalala ka na. Tumango na lang ako sa sinabi ni Manang Tonya noon, Kabanong. Pero ang totoo, hindi ako kumbinsido sa mga sinabi niya. Hindi dahil wala akong maalala, kundi dahil may mabigat akong nararamdaman sa mga narinig ko. Hindi ko rin maipaliwanag pero sa kabilang banda,
may parte din naman ng puso ko na parang nagsasabi na dun nga talaga ang tunay kong tahanan. Kahit na hindi ko maramdaman kung papaano ang magiging feel at home. Mabilis na lumipas sa mga oras, sumapit na rin ang kinagabihan. Hindi pa rin ako matigil-tigil sa pagpilit na makaalala, pero kahit na anong gawin ko, wala pa rin akong maalala. Napahawak na lang ako sa ulo ko. Ramdam kong medyo makirot yun. Ang sabi ng mga nakausap ko nung oras na yon na nagpakilalang mga pinsan ko, tumama nga raw yung ulo ko sa malaking ugat ng puno. May picture po ba kayo dyan na kasama ako? Gusto ko lang po talaga malaman kung talagang lola ko po kayo eh. Ay, pambira ka naman bata ka po. Ako pa talagang pagdududahan mo. Apo kita, anak ka ng anak kong si Marisa. Nung 7 taong ka, namatay ang mama mo dahil sa sakit sa baga at kidney. Yung papa mo naman wala na rin. Nag-ibang pamilya na. Kung gusto mo ng larawan, pasensya ka na apo. Pero wala akong may papakita. Mula pa noon mahirap na ang buhay ko. Kaya wala akong pambili ng mga pangkuhan ng larawan. Etong bahay nga na to hindi naman to sa atin Pinapahiram lang to ng kaibigan ko, hindi ba? Yung totoong bahay natin, matagal nang nasira dahil sa malakas na bagyo. Pasensya na po kayo kung ganito ang mga naiisip ko Gusto ko lang po talaga makasigurado Naiintindihan naman kita, Apo. Kahit naman siguro kung magkaka-amnesia baka ganyan din ang maisip. Pero wag ka mag-alala. Wala akong itinatago sa iyo. Sa mga susunod na araw maalala mo na rin ang lahat ng masasayang pinagsamahan natin. Sa ngayon pagkatiwalaan mo na muna ako. Tumango na lang ako bilang pagsang-ayon. Sabay kaming kumain nung sandaling yon. Aminadong masarap ang lutong adobo niya. Dahil wala akong maalala, pakiramdam ko yun na ang pinakamasarap na natikman ko. Hindi pa man kami kumakain, biglang may kumatok sa pintuan. Ay, sandali, nandito na. Magandang gabi, Tonya. Pwede ba akong pumasok? Ay, oo naman. Tuloy. Isang matandang lalaki ang pumasok ng bahay namin. Sa tingin ko noon, nasa edad 50 hanggang 60 na siya. Nung una akala ko si Lola Tonya ang sadya na matanda. Pero nagulat na lang ako nang tumingin siya sa akin. Ngumiti at bumati. Magandang gabi sa iyo. Magandang binibini. Ho? Nabalitaan ko nangyari sa iyo. At kahit nasa trabaho ko kanina sobra ako nag-alala. Buti na lang nakatawag ako at nalaman kong nasa maayos ka ng kalagayan. Kahit na nawala ang alaala mo, alam kong hindi mo naman makakalimutan ang pagmamahalan natin dalawa. Pagmamahalan nating dalawa? Seryoso? Tonya, ipakilala mo naman ako sa kanya. Talagang hindi niya ako naalala Pero ayos lang naman. Apo, siya si Benedicto, o mas kilala sa pangalang Beding. Siya ang sinasabi ko sa yung lalaking pakakasalan mo. Siya ang lalaking piniling makasama mo habang buhay. Ho? Teka, alam kong nawalan ako ng alaala pero joke time ba ito? Itong matandang to? Fiancé ko? Ano yung fiancé? Ebe, alam kong mahirap paniwalaan dahil hindi mo ako maalala. Pero tumingin ka sa mga mata ko. Hawakan mo kamay ko. Mararamdaman mo kung gaano kainit ang pagmamahalan na pinagsaluhan nating dalawa. Hindi ko talaga maramdaman Normal naman yan, mahal kong Emmy. Kasi wala kang maalala, kaya hindi mo rin naman mararamdaman. Ayos lang sa akin. Hindi naman kita minamadali na maalala ka agad ako. Ang mahalaga naman sa akin ay ligtas ka. Apo, mahal na mahal mo si Biding. Nung nag-alok siya ng kasal, tinanggap mo nga kaagad. At nalalapit na ang kasal ninyo. Alam kong wala ka pang maalala, pero hindi natin pwedeng ihinto ang kasal. Lahat ay nakaplano na. Nakakahiya naman sa pamilya ni Biding kung hindi mo ito itutuloy. Hindi ko nga alam ang tungkol sa kasal Hindi ko siya kilala. Naguguluhan pa ang utak ko. Kaya sana
Huwag niyo muna akong pilitin sa kasal na yan. Hayaan niyo na muna ako makapag-isip-isip. Pero isang malaking kasalanan sa tradisyon natin na ihinto ang pag-iisang dibdib na pinlano na ng Panginoon. Kailan ba ang kasal? Sa susunod na buwan na. Susunod na buwan na kagad? Matagal na natin itong napag-usapan. Pero sa dami ng mga dapat ikonsidera, naurong na ng naurong. Pero ngayon, alam kong meron kang pinagdaraanan. Pero hindi ito maaaring matigil o ipagpaliban. Sumobra na ang konsiderasyon na binigay sa atin ng Panginoon. Baka mamaya isumpanan niya tayo. Apo, may 1 buwan ka pa naman. Gamitin mo yon para makaalala. Hindi ka namin minamadali pero sana maalala mo na ang lahat. Hindi na ako nakapagsalita pa pero yung biding nakatingin lang sa akin. Malapad ang ngiti niya. Habang ako'y umiiwas naman agad ng tingin. Hindi ko siya kayang tingnan ng matagal. Sa lahat ng pinagdududahan ko, pakiramdam ko, yun ang masasabi kong tama ang nasa isip ko. Hindi ko talaga siya kilala. Umalis sa bahay ang matandang lalaki. Ako naman ay natulala lang. Hindi ko rin naubos ang kinakain ko. Hinawakan ni Lola Tonya ang kamay ko at ngumiti sa akin ng papilit. Apo, naiintindihan kita. Pero hindi ka na pwedeng umatras. Malaking kasalanan nito sa ating paniniwala at kultura. Ano po bang pamumuhay ang meron dito sa lugar na to? Anong mga kultura? Hindi ko maintindihan eh. Sagrado at banal ang mga bagay na gaya ng kasal o pag-iisang dibdib. Dito sa atin, malaking kasalanan ng pagpapaliban ng kasal. Yung mga unang pagpapaliban, katakot-takot na paghingi ng tawad sa Panginoon ang ginawa ng pamilya ni Beding. Pero ngayon na po, hindi na pwede. Malalang kamalasan ang maaaring mangyari sa atin kapag ang kasal ay hindi pa matutuloy. Hindi ko nga maalala eh. Hindi ko maalala na pumatol ako sa isang matanda na halos kaedad mo na. Ikaw ang pumili sa kanya. Hindi siya ang pumili sa iyo. Aba wow! Parang siya pa ang lugi. Hindi ako makapaniwala. Pinili ko talaga siya. Diyos ko naman. O sige, ganito na lang ang gawin natin. Bukas, ipapasuri ko ang sugat mo. Pagkatapos, mag-ikot-ikot ka rito. Baka sakaling meron kang maalala. Hindi na lang ako nagsalita, Kabanong. Dumiretso na agad ako sa kwarto. Kinabukasan ng umaga, isang matandang babae ang dumating sa bahay. Tiningnan niya ang sugat ko. Ayon sa kanya, wala namang gaanong malalang galos. Pero baka raw naalog ng malala ang utak ko kaya nawala ang lahat ng alaala ko. Sandali lang naman ang ginawang pag-check sa akin. Bandang tanghali, sinunod ko ang sinabi ni Lola Tonya. Lumabas ako ng bahay. Habang naglalakad ako, lahat ng tao ay binabati ako. Nakangiti sila. Parang kilalang kilala talaga nila ako kahit hindi ko naman sila maalala. May nagtanong pa nga kung kailan ang kasal. Kabanong, aminado ko na kahit papaano, pakiramdam ko safe ako sa lugar na yon kahit wala akong maalala kahit na isa. Yung mga tao kasi ron, yung tingin nila sa akin ay parang isang mahalagang tao. Sa paglalakad ko, meron akong natanaw na bungad ng kagubatan. Maraming mga sampagita doon. Malayo pa lang, naamoy ko na. Nahumaling ako, Kabanong. Kaya agad naman akong lumapit doon para pumitas sana. Pero nang naroon na ako, nakita ko isang ilog. Tanaw mula sa kinatatayuan ko. Ilog? May alaala ba ako sa ilog na ito? Sinubukan kong pumikit para subukang maibalik ang alaala ko. Pero bigla lang sumakit ang ulo ko. Ay nako, kainis naman. Wala talaga akong maalala. Naglakad-lakad ako ulit at hindi ko na nga namalaya na nakarating na pala ako sa gitna ng kagubatan. Napapaligiran ako ng matataas na puno. Dahil sa pagiging maaliwalas ng paligid, hindi ko na napansin na sobrang napalayo na pala ako sa lugar namin. Sino yan?
Napatigil ako sa paghawi ng mga nakaharang na halaman nang maramdaman kong merong tao sa paligid. Maya-maya lang, isang lalaking mahabang buhok nang bigla na lang lumabas. May nakalagay na itak sa tagiliran niya, kaya ang una kong inisip, mananaba siya ng kahoy. Sino ka? Bakit mo tinatanong? Ay wow! Galing ng sagot, patanong din. Di kita kilala. Kaya nga tinatanong ko kung sino ka eh. Ibig sabihin ba niyan? Nakikipagkilala ka na? Tinatanong ko lang kung sino ka. Anong pangalan mo? Anong ginagawa mo rito? Bigla-bigla ka nalang lilitaw dyan eh. Lumitaw ka rin naman ah. Pero wala naman akong pakialam kung sino ka. Teka, sa'yo ba tong gubat? Problema nitong lalaki na to. Kainis? Eh ikaw, sino ka ba? Oo, ako ang may-ari ng gubat na to. Ano, masaya ka na? Ah, diwata ka? Ganyan pala suot ng mga diwata. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo ah. Hindi tayo close, okay? Tsaka na nga, O teka, saan ka pupunta? sa lugar kung saan wala akong makakasalubong na kamukha mo. Mag-iingat ka. Baka mapahama ka. Napatigil ako sa sinabing yon ng lalaki, Kabanong. Pagharap ko, seryoso na ang mukha niya. Hindi ko rin alam kung bakit parang bigla na lang din akong kinabahan. At bakit naman ako mapapahama ka, Bear? Base sa kutis mo at sa pagkaputi mo at sa itsura ng mukha mo, mukha kang dayo dito sa Capiz. May mga nilalang na dumadali ng mga dayo. Gusto mo bang malaman kung anong klaseng nilalang yon? Anong nilalang? Ano pa, hindi mga aswang. Mga aswang? Ano yun? Mga nilalang na nilikha ng kasamaan. Mga nilalang na kumakain ng tao. Akala ko naman kung ano. Huh? Di ka ba natatakot? Bakit ganyan lang ang reaksyon mo? Anong gusto mo? Umiyak ako. Marami nang namatay dahil sa kanila. Kung ayaw mong mapasama sa listahan ng mga taong nawawala at natatagpuan na lang na wala ng laman loob, eh huwag kang gumala-gala sa gubat. Hindi ako naniniwala, no? Diyan ka na nga. Naglakad na ako paalis. Hindi ko na nilingon pa ang lalaking yon. Habang naglalakad ako, parang bigla na lang sumakit ang ulo ko. Naalala ko ang sinabi ng lalaki tungkol sa mga aswang. At sa mga sandaling yon, hindi ko alam kung bakit bigla na lang kumirot ang utak ko. Pakiramdam ko noon, Kabanong, meron akong alaala sa mga aswang. Kaya naman, hindi ko maiwasang hindi kabahan. Nakaramdam ako ng pagkahilo. Napasandal ako sa dingding namin. Sakto namang dumating si Lola Tonya. Apo, ano ba nangyayari sa'yo? May naalala ka na ba? Wala po. Masakit lang yung utak ko. Eh sabi ko naman kasi sa'yo huwag mo nang pilitin masyado. Kung ayaw pa, ayos lang. Kusa mong maalala yan kapag handa na yung utak mo. Nagpahinga na lang ako ng mga oras na yon, Kabanong. At dahil doon, nagdahan-dahan na ako sa pag-iisip ng kung ano-ano. Sa paglakad ng mga araw, parang hinayaan ko na lang na ang panahon ng kusang magpaalala sa akin ng mga bagay-bagay. Sinabayan ko na lang ang agos. At inisip ko na lang din na baka nga totoong taga roon ako. Na baka si Lola Tonya talaga ang nag-iisang pamilya na meron ako. Na baka nga mahal ko si Biding kahit na parang lolo ko na siya. Lahat ng iyong Kabanong ay iniisip ko dahil halos lahat ng nakikita ko sinasabing ang tunay kong pagkatao ay kabilang sa kanilang lahat. At sa lugar na yon, lalong-lalo na sa kulturang meron doon. Nagkaroon ako ng mga kakilala, mga kaibigan, mga kakwentuhan at nakilala ko na rin ang pamilya ni Biding. Meron pala siyang asawa sa una pero namatay na raw. Wala siyang anak. Kahit na nakakaramdam pa rin ako ng pagkailang, sinubukan kong paniwalaan na talagang mahal ko nga si Biding. Mahal ko, Gemi. Ilang anak ba ang gusto mong gawin natin? Gusto kong malaman. Hindi naman pwedeng ako lang ang magdesisyon sa bagay na yan. Kasi hindi naman ako ang mahihirapan sa panganganak. Anak? Hindi pa nga tayo kinakasal, anak na kagad? Eh, siyempre, dapat mapag-usapan na natin ang bagay na yan. Para naipaplano natin ang maayos, hindi ba?
Siguro kahit isa lang. Ay bakit naman isa lang? Kapag kasi marami, makakagulo sila. Makakainggitan, mag-aaway. Tumawa si Biding sa sinabi ko. Ang Lola Tonya naman parang kinilig pa sa sinabi ko. Pero ako, pinipilit ko lang na pakisamahan at sinusubukan ko naman talagang mahalin si Biding dahil yun ang sinasabi nila. Pero kahit na anong gawin ko, wala akong maramdaman talaga, Kaabanong. Ay nako, kung isa lang, paano kakalat ang lahi niyong dalawa? At ang apelyido nitong si Biding? Nako, kung babae ang anak, hindi nakakalat. Tonya, ayos lang. Ang akin lang naman gusto kong malaman. Kung hindi niya gusto ng maraming anak, ayos lang naman. Ayaw ko rin namang mahirapan siya balang araw. Maraming salamat. May apo, kumusta ka na nga pala? Nitong mga nakarang araw may naalala ka na ba ngayong nakatira ka na rito sa bahay ni Biding? Wala pa rin pula Hindi ko na lang po pinilit. Paalala ko naman siguro yun ng kusa. Yan! Tama yan na po. Kasi nahihirapan ka kapag pinipilit mo pa Ngumiti na lang ako ng papilit, Kaabanong. Pagkatapos ng hapunan namin, lumabas na rin at nagpaalam na rin si Lola Tonya. Naiwan kaming dalawa ni Biding sa bahay niya. Nakabukod ang kwarto ko sa kanya. Nakiusap kasi ako sa ganung setup. Naintindihan naman niya dahil na rin sa pagkawala ng alaala ko. Hindi ba talaga tayo pwedeng matulog ng magkatabi? Kahit tabi lang. Hindi ba banal at sagrado ang kasal? Kaya kabilang sa paghahanda natin sa kasal, dapat konserbatibo tayo. Hindi pa pwedeng magsama sa 4 na dingding ang dalawang hindi pa nag-iisang dibdib, di ba? Ay, yan ang gusto ko sa'yo, Emmy. Mahal ka. Matalino ka talaga. Di sige, punta na ako sa kwarto ko. Hahalik pa sana siya sa akin pero pumasok na ako sa kwarto at nagsara ng pinto. Napabuntong hininga na lang ako noong mga sandaling yon. Dumaan pa ang mga araw. 1 linggo na lang bago ang kasal. Kung sino-sino na lang ang nakakarap ko at nakikilala. Kilala kasi si Biding sa lugar na yon, kaya pati ako nadadamay sa kasikatan niyang hindi ko alam kung papaano nangyari. Basta ang alam ko, may trabaho siyang malaki ang sahod. Siya ang may pinakamalaking sahod sa mga taong naroroon. Sa mga nagdaang mga araw, meron akong mga napapansing kakaiba lalo na kung gabi. Kung minsan, nakakarinig ako ng malalakas na angil, na ang sabi naman ni Lola Tonya, mga alagang baboy lang daw yon. Pero ang hindi ko maipaliwanag ay yung mga dugong nakikita ko sa likuran ng baryo namin na parang halos araw-araw kong nakikitang umaagos sa lupa pababa sa kanal. Ang sabi ulit ni Lola, galing daw sa katayan ng manok. Apa, dito ka na muna ha. Lalabas lang ako sandali. Saan po kayo pupunta? 11:00 na po may kakausapin lang akong amiga ko. Baka kasi umalis bukas at hindi na naman kami magtagpo. Mukhang mahalagang bagay yata yan Ay oo, kailangan O sige po, balik na lang po kayo kagad. Mag-ingat po kayo. Nung gabing yon, sa bahay ni Lola Tonya ako tumuloy. Ilang araw na kasing hindi umuwi si Biding dahil sa trabaho niya raw. Kaya naisipan kong kay Lola Tonya na muna ako. Tutal, wala naman akong kasama. Halos mag-iisang oras na, hindi pa rin nakakabalik si Lola Tonya. Napaisip ako kung ano ang nangyari sa kanya. Kaya nagdesisyon na akong lumabas at puntahan siya. Sa kakalakad at kakahanap ko kung saan ang bahay ng amiga niya, nakarating na ako sa bahay ni Biding. Aalis na sana ako na makarinig ako ng malakas na boses. At ang boses na yon ay nagmumula mismo kay Lola Tonya. Bakit hindi pa natin gawin ngayon? Total bilog na ang buwan. Biding, hindi ko na kayang tiisin ito. Nahihirapan na ako maging mabait sa babaeng yan. Sa katapusan ng pinakamagandang kabilugan ng buwan. Alam mo naman yan. Tiisin mo na lang kasi. Matatapos na rin naman yung ginagawa mo. Tandaan mo, dito nakasalalay ang buong lahi natin. Kapag hindi ako nagkaanak sa kanya,
at hindi tayo nakagawa ng bagong uri ng aswang, mawawalan ng saysay ang angkan natin. Mawawalan tayo ng armas laban sa mga manunugis na yon. Ay nako, grabe itong ginagawa mo sa akin, Bideng. Asawa mo ko pero gusto mong ikasal ka sa ibang babae. Sa tao pa. Anong tingin mo sa akin? Hindi nasasaktan? Tapos ako pa yung gumagawa ng paraan para matuloy ang kasal ninyong dalawa? Mahal ko, patawarin mo ko. Pero ito yung nakatakda sa kasulatan. Isang babaeng berhen na tao ang magsasalba sa ating lahi. Konting tiis na lang. Pag natapos na to wala na akong pakialam sa kanya. Hindi. Kitang-kita ko sa mga mata mo na sa tuwing magkausap kayong dalawa masaya ka. Kinikilig ka pa. Para kang asong ulol na nakatingin sa kanya at naglalaway. Gusto mo rin kasi siya. Ano ka ba naman? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dyan, no? Ikaw lang ang mahal ko, wala nang iba. Ginagawa ko lang ito para sa ating lahat. Yun na lang sana ang isipin mo, Tonya. Ay nako, Bisit. Bisit ka. Masaya kasi akong tinutulungan mo ko sa adikain kung mabuhay ang lahi natin. Masaya ako kasi nandiyan ka para tulungan ako. Kaya sana konting tiis pa, mahal. Ilang araw na lang, kapag natapos ang sagradong kasal sa harapan ng ating Panginoon, aanakan ko kagad siya para maisilang na kagad ang bagong uri ng aswang na magliligtas sa ating lahat. Siguraduhin mo lang na wala kang ibang intensyon sa babaeng yan. Dahil kapag nalaman ko na may pagtingin ka sa kanya, abay ako mismo ang lalapa sa kanya. Naintindihan mo ba ka? Oo naman, mahal. Naiintindihan kita. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko, Kabanong. Nakaramdam na naman ako ng pagkahilo sa mga nalaman ko. Hindi ko maintindihan nung una, pero nang maalala ko ang salitang aswang na nabanggit nila, doon na nagtindigan ng mga balahibo ko. Nagmamadali ako makaalis. Tumakbo ko ng mabilis hanggang sa marating ko na ang kagubatan. Wala na akong pakialam kung magkanda sugat-sugat na naman ang mga paa ko. Ang tanging nasa utak ko lang noon ay iwan ang lugar na yon. Takasan ng napipintong kasalang hindi ko gusto. Lisanin ng mga aswang na balak akong gamitin sa kung anuman ang gusto nilang mangyari. Sa halos 10 minuto kong pagtakbo na hindi alam ang patutunguhan, isang lalaki na naman ang nakasalubong ko. Nakilala ko siya. Nilapitan ko kaagad. Biglang sumakit ang ulo ko nang may alaalang sumulpot sa utak ko. Pero hindi malinaw. Basta ang naalala ko, tumatakbo rin ako sa isang gabing madilim. Uy, ikaw yung babae na kausap ko ah. Aray ko. Uy, anong nangyayari sa'yo? Napahawak na lang ako sa ulo ko nung makaramdam ako ng matinding sakit. Muntikan na ako matumba dahil nawalan ako ng balanse. Mabuti na lang ay may nahawakan akong katawan ng puno at doon ay napasandal ako. Agad namang lumapit ang lalaki sa akin. Uy, ano ba nangyayari sa'yo? Wala akong ginagawa sa'yo ah. Baka mamaya ako pa masisi sa'yo. Ano ba kasi ginagawa mo rito? Masakit ang ulo ko. Masakit. Sobrang sakit. Nahihilo ako. Sino ka ba? Seriously, sa ganitong sitwasyon, kailangan ko magpakilala. Pwede bang tulungan mo ko? Paano nga kita tutulungan kung hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo? Masakit nga ang ulo ko at nahihilo ko. Bingi ka ba? Aray! Uy, halika. Sumama ka sa akin. Uy! Buwisit! Bigla na lang ako nawalan ng malay. Hindi ko na kasi talaga kinaya ang hilo. Yun ang epekto ng subukan kong sisiri ng alaalang nawala. Nagising na lang ako na nasa isang bahay na ako. Tanging gasera lang ang nagsisilbing ilaw doon. Sa gilid, may isang lalaking nagtitimpla ng kung ano. Tumingin siya sa akin. Siya ang lalaking nakausap ko sa gubat. Magwawala sana ako sa pag-akalang nakidnap ako. Pero bigla ko ring naalala na siya pala ang tumulong sa akin. Mabuti naman at nagising ka na. Sobrang sarap ng tulog mo. Akala mo bahay mo to eh. O ano, kumusta na pakiramdam mo? Maayos na rin ang pakiramdam ko. Hindi na masakit ang ulo ko at hindi na rin nahihilo. Aba malamang. Pinainom kita ng gamot para mawala yung sakit ng ulo mo eh. Saan tayo?
Nandito tayo sa pansamantala kong bahay. Dito ako madalas kapag gusto kong manatili sa gubat. Huwag kang mag-alala, ligtas ka naman dito. Eh ikaw, ano ka ba talaga? Hindi ka ba aswang? Ako? Aswang? Ungas! Hindi ako aswang, no? Isa akong manunugis. Ang manunugis, pumapatay ng aswang. Manunugis? Ibig sabihin, matutulungan mo ko? Bakit? Ano bang ginawa sa iyo ng mga aswang? Napabangon ako kagad sa kanya at saka hinawakan ko ang dalawa niyang kamay. Para akong batang nagmamakaawa. Siya lang ang pag-asa ko para makaalis. Siya lang ang susi para hindi na ako maikasal sa matandang aswang na si Biding. Tulungan mo ko. Ayoko na ron pakiusap. Oo, umalma ka nga. Kalma. Vampira naman tong taong to. Relax ka lang. Ikwento mo sa akin ng mahinahon. Oh, inumin mo to. Tableya to. Para maikalma mo yung sarili mo. Para kang wala sa katinuan eh. Pinaupo niya ako kabanong. Huminga ako ng malalim at agad na ininom ang tableya. Nang may masmasan, saka ko sinimulan ng mas mahinahon at kalmado ang mga nangyari. Wala akong matandaan eh. Paggising ko, nasa isang bahay na ako. Sa gilid ko, may matandang babae. Nagpakilala siyang lola ko. Ang sabi niya, nawalan ako ng alaala ng mabagok ang ulo ko. Kumukuha daw kami ng kung anong prutas kasama ng mga pinsan ko. Tapos, nalaglag daw ako. Ang sabi pa niya, meron daw akong gustong pakasalan na lalaki. Biding ang pangalan. Nung makita ko yung Biding wala naman akong maramdaman. Alam kong wala akong maalala kaya pwede yun ang dahilan. Pero di ba, kahit hindi mo maalala yung isang tao, hindi naman makakalimot ang puso. Basta, pakiramdam ko hindi ko naman talaga kilala yung matandang yon. At pakiramdam ko, hindi talaga ako ganito. Hindi ako ganito magsalita. Hindi ako ganito kumilos. Parang yung pagkatao ko, hindi bagay sa lugar kung saan ako nagkamalay. May amnesia ka? Pero anong kunik niyon sa mga aswang? Kanina, naisip kong hanapin yung kinikilala kong lola. Natagpuan ko siya sa bahay ng sinasabi kong fiancé ko. Nakita ko si lola sa loob. Kausap niya si Biding. Nagtatalo sila. Doon ko nalaman na mag-asawa silang dalawa. At ang balak nila, ikasal ako kay Biding para magkaroon sila ng bagong uri ng aswang. At ang aswang daw na yun yun ang magagamit nila laban sa mga albularyo at manunugis. Sa madaling sabi, itong nagpakilalang lola sa akin, hindi ko talaga kaano-ano. Sinamantala lang nila yung kawalan ko ng alaala para gawing kasangkapan kung ano man yung binabalak nila. Hindi ko na alam kung ano pa yung mga napag-usapan nila. Kasi tumakbo na ako Pero hanggang ngayon, wala pa rin akong maalala. Hindi ko alam kung sino ba talaga ako. Ituro mo sa akin kung nasaan yung mga aswang. Ako nang bahala sa kanila. Delikado, baka marami sila ron. Wala akong pakialam. Ayoko na bumalik dun Dali mo muna ako sa ligtas na lugar. Natatakot na ako rito. Hindi ka nagkaroon ng amnesia. Ha? Anong ibig mo sabihin? May ginawa sa iyo yung matandang nagpakilalang lola mo. Isang kumpletong gayuma. Kumpletong gayuma? Ano yun? Ang matatanda at veteranong aswang, meron silang kakayahan na gumamit ng mga itim na kapangyarihan. Kabilang na rito yung mga pagmamanipula nila sa utak ng isang tao. Ginayuma ka niya. Kasama sa gayumang yon ay ang pagbura sa alaala mo. At ang tanging tatanggapin mo lang na katotohanan ay kung ano ang sasabihin nila. Ginawa nilang gayuma sa iyo para mas madali nilang maisakatuparan yung mga binabalak nila. Alam ko na binabalak nila Gagamit sila ng birhen na babae para ihalo sa dugo ng isang dugong bughaw na aswang. Kailangan mapigilan ang gagawin nila. Dahil kung hindi, mahirapan na kami mga manunugis na kalabanin sila kapag nangyari yun. Kinayuma ako? Ibig sabihin, walang connect yung pag-untog ng ulo ko. Pero paano mawawala yung gayuma sa akin? Paano ako makakabalik sa dati kung wala akong maalala? Alam ko kung paano mawawala ang gayuma sa utak mo. Pero kailangan mong bumalik doon. Ha? Babalik pa ron? Ang nanggagayumang aswang ay may malakas na konsentrasyon na kahit abala sila sa ibang bagay,
nananatiling buo ang konsentrasyon nila. Isa lang ang paraan para mawasak yon. Kailangan nilang maituon ang atensyon nila sa pisikal na sakit. May ibibigay ako sa iyong karayom. Hindi yung basta karayom lang ha. Ginagamit kong karayom na yung kapag may sinasapian. Mabisa rin itong pantanggal ng gayuma. Itutusok mo sa kanya yon ng pasimple lang. Nang sa ganun mawala ang konsentrasyon na ginagawa niya sa sarili niya. Kapag nagawa mo yun, mawawala na rin ang gayuma. Pero kailangan mong magdoble ingat. Mautak ang mga veteranong aswang. Alam nila kung may gagawin ka sa kanilang masama. Magpanggap ka munang walang alam. Kumuha ka ng tamang tiyempo. Saka mo itusok ang karayom. Pwede bang abangan mo ako sa kanto? Para kapag nagawa ko na yon, kunin mo na lang ako. Baka kasi hindi na ako makalabas dun kapag nalaman nilang meron na akong naaalala. Sige. Ihatid kita, tihintayin kita sa bungad. Pero kailangan mo magawa ng maayos ang pinapagawa ko sa iyo, ha? Dahil kung hindi, habang buhay ka nang naroon at baka mahirapan akong kunin ka. Ano nga palang pangalan mo? Kaloy ang pangalan ko. Ako, hindi ko alam pero ang sabi nila, Emmy ang pangalan ko. Malamang, hindi mo yung totoong pangalan. O sige, ganda na lang ang itawag mo sa akin. Ayos ha. Kahit na papano ay nagkaroon ng kapanatagan ang kalooban ko dahil kay Kaloy. Sa isip-isip ko noon, talagang hulog siya ng langit. Sa dami ba naman kasi ng pwede kong makasalubong sa gubat, siya pa talaga na may interes sa pagpatay ng mga aswang. Sinunod ko ang napagkasunduan. Kahit na alam ko ng aswang yung dalawang matanda, lakas loob akong bumalik. Mabuti na lang talaga at wala pa si Lola Tonya sa bahay nang makabalik ako. Mga ilang minuto lang bigla siyang dumating at kalmado siya na parang hindi sila nagtalo ni Bideng. Apa, bakit hindi ka pa natutulog? Kasi inihintay kita Ang tagal mo Ano ka ba naman? Hindi mo naman ako kailangang hintayin Maaga ka pa bukas. Kasi 'di ba, magsusukat ka ng gown mo. Kaya dapat maaga kang natutulog. Opo, La. Matutulog na rin po ako. Hinihintay lang po kasi kita. Hindi po kasi ako makatulog na mag-isa O siya, sige na. Pumasok ka na sa loob. Hinawakan ako ni Lola Tonya sa bewang. Palihim ko namang inilabas ang karayom. Pag-akbay ko sa kanya, doon ko na pasimpleng itinusok ang karayom. Agad kong itinapon sa gilid ang karayom nang maramdaman niya ang sakit. Aray ko, ano yan? May tumusok sa akin? Po? Ano po? May tumusok sa inyo? Ano po kaya yun? Hindi ko nga alam Ang sakit. Baka po bubuyog. Bubuyog? Wala namang bubuyog dito. Baka naman... Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang biglang makaramdam ako ng pagsakit ng ulo. Sa isang iglap, ang daming alaala ang biglang bumalik sa akin. Para silang mga palabas na mabilis na pinaandar sa isang DVD player. Lahat yun nakita ko. Mula nung pagkabata ko hanggang sa bago ko mapunta sa lugar na yon. Nagtindigan ng mga balahibo ko kabanong nung maalala ko kung papaano ako nakuha ng matandang si Aling Tonya. Buong buo sa alaala ko na siya ang matandang aswang na humahabol sa akin nung gabing yon. Napahawak ako sa lamesa na makaramdam ako ng kaunting hilo. Nagtataka naman si Aling Tonya sa akin. Anong problema? May naalala ka na ba? Ho? Wala po. Masakit lang po yung ulo ko. Puyat po siguro. Ikaw kasi. Puro ka kasi puyat. O sige na. Pumasok ka na sa kwarto mo. Ako naman lalagyan ko lang ng pamay itong mahapdi sa balikat ko. Tumango ko bilang tugon kabanong. Pero ramdam kong parang may iba siyang naiisip. Mabilis akong pumasok sa kwarto. Binuksan ko kagad ang bintana. Nung dumaan ako sa gilid ng bahay para tumakas, bigla na lang siyang umarang sa daraanan ko. Hindi ko alam kung papaano siyang nakarating doon. Saan ka pupunta? Diyan lang po. Bumalik na ang alaala mo na. Ho? Hindi. Ano bang sinasabi niyo? Hindi makamalala ka. Hindi nga ho. Hindi ko alam kung paano mo naalis ang gayuma ko. Pero ang alam ko lang, hindi ka na makakaalis dito. Ikaw ang magiging susi para maisalba ang lahi namin kaya wala ka nang magagawa.
Ayoko. Paalisin niyo ako. This is not the place na kinamulatan ko. At kayo mga narito, mga demonyo kayo. Evil! Kahit anong sabihin mo, wala ka nang magagawa. Lalapitan na sana niya ako nang biglang dumating si Kaloy. Tinaga niya ang Aling Tonya. Nakailag ang matanda kaya daplis lang ang tinamo nito. Pero naging sapat na yon para agad kaming makatakbo. Hinawakan niya ako sa kamay at halos kaladkarinan niya ako. Abisi yun sa mga kasama nila. Bilisan mo. Kailangan natin makalis. Lahat ng narito, aswang. Paano mo nalaman? Akala ko yung dalawang matanda lang. Mamaya ka na magtanong. Bilisan mo tumakbo. Kakalat ka rin kita ng malalay. Naalarma ang mga aswang ng mga sandaling yon, Kabanong. Pero nakalabas na rin kami ng lugar nila. Nang nasa kagubatan na kami, meron kaming nakasalubong na grupo ng mga aswang. Sa gilid ka lang. Akong bala. Kinuha na niyang itak niya sa tagiliran. Pinagtatataga niya ang mga aswang. Agad din naman niyang napatumba ang mga yon. Pero nasugatan siya sa braso at balikat. Parang wala lang yun sa kanya. Nagpatuloy kami sa pagtakbo. Pero kahit na anong gawin namin, nasusundan pa rin kami ng nasusundan. At sa paulit-ulit na pakikipaglaban ni Kaloy sa mga aswang, parami na rin ng parami ang mga sugat niya sa katawan. Nararamdaman ko nang nahihirapan siya. Habang ako, walang magawa. Isang malaking pabigat. Hanggang sa mapalibutan na naman kami ng mga aswang. Nasa tuyong palayang kami ng mga oras na yon. Malapit na sana kami sa kalsada pero wala na kaming chance na makaalis pa dahil nakapalibot na sila sa amin. Anong akala niyo? Matatakasan niyo kami? Nahihibang na ba kayo? Ikaw lalaki ka. Isa ka bang manunugis at bakit ang lakas ng loob mong makialam? Wala kang pakialam kung nakikialam ako. Hindi ko hayaan na manalo kayo sa binabalak nyo. At kahit ikamatay ko to ngayon, sinusumpa kong mamamatay na rin ang lahi ninyo. Ha! Ang kapal ng mukha mong sabihin yan. Tingin mo makakapayag akong hindi maisakatuparan ng mga pangarap namin? Ito lang tamang pagkakataon doon, iha. At ngayon, wala na kayo magagawa. May kakasal na sa akin ng babaeng yan. At makakagawa na rin kami ng anak. Isang bagong uri ng aswang. Kalahating aswang na dugong berde at kalahating tao. Ang pangit na mukha mo. Hindi ako papayag na maikasal sa'yo. Mas pipiliin ko na lang na magpakasal sa sarili ko kaysa ganyang mukha ang makasama ko habang buhay. Kadiri ka, no? Ang tanda mo na. Mas matanda ka pa yata sa tatay ko eh. Ay wala akong pakialam. Ang malaga sa akin ay ang lahi namin. Mga kasama, patayin yung manunugis na yan at kunin ang babaeng yan para maibalik sa baryo. Dudumugin na sana nila kami nang makarinig naman kami ng malalakas na putok. Agad akong pinadapa ni Kaloy. Pagtingin namin, maraming mga armadong lalaki ang bigla na lang dumating. Yung mga aswang naman, nang isay-isay habang sinasalo ang mga bala. Tumakbo ang matandang lalaki na si Bideng at si Aling Tonya naman nakabulagta na. Maraming nasalong bala. Halos man lambot ako sa tuwa nang makita kong naroon din si Papa. Kasama niya ang mga kamag-anak ni Anton. Natagpuan nila ako dahil sa cellphone kong itinatago ni Aling Tonya. Nagawa nila akong ipatrace. Bagay na talagang pinagpasalamat ko. Anak, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Pa, sorry. Ayoko na rito. Ayoko pa mamatay. Sorry talaga. Don't say that. Nandito na ako. Hindi ko hayaan na mawala ka sa akin, okay? Ligtas ka na. At yung mga aswang na yon, papatayin namin yon para sa'yo. Eva, napilitan na akong sabihin kay Sir Ramil na nasa amin ka eh. At tungkol sa pagkawala mo. Hindi ka na kasi namin mahanap eh. Mabuti na lang, na-trace nila yung cellphone mo. At nalaman namin ang location mo. Maraming salamat. Sobrang thank you talaga. Akala ko hindi na ako makakabalik eh. Sino naman ang lalaking yan? Siya ang nagligtas sa akin pa. Isa siyang manunugis. Pinapatay niya ang mga ugly monster na yon. Maraming salamat sa iyo, iho. Wala pong anuman. Pero kailangan po natin silang habulin. Buhay pa po sila eh. Kung hindi po natin sila mauubos, babalik at babalikan nila yung anak ninyo. Sir Ramil, kami na po ng mga kamag-anak kong bahala rito.
Umuwi na lang po kayo sa amin. Elias, samahan mo sila pauwi sa atin ha. Papi, insan! Hinayaan na namin sila Anton at si Kaloy na umasikaso sa mga aswang. Agad na rin kaming bumiyahe. Pag-uwi ko sa bahay nila Anton, nakaabang na agad ang buong pamilya niya. Sobrang nag-aalala sila sa akin dahil halos 1 buwan akong nawala. Inasikaso nila ako. Pakiramdam ko noon, parte talaga ako ng pamilya nila. Anak, I'm so sorry sa nangyaring ito sa iyo. It's my fault. Kung hindi sana kita pinilit na pumunta sa Amerika maybe hindi ito nangyari. Sorry. I'm really sorry, Eva. No, kasalanan ko rin naman eh. Kung sana hindi ko pinilit si Anton at kung nakinig ako sa kanya, hindi ito mangyayari. Papa, I'm so scared. Nakakatakot sila. Akala ko dati hindi sila totoo pero totoo pala at muntikan pa nila akong gawing instrument para sa mga kahayupan nila. Inalisan nila ako ng alaala using that gayuma thing. Buti na lang, tinulungan ako ni Kaloy. Wala ka nang dapat pang ikatakot, anak. Ligtas ka na. Narito na ako. Hindi ko hahayaan na may mangyari pang masama sa iyo. Naging kalmado na rin ako makalipas lang ang ilang oras. Mga bandang madaling araw na, nakabalik na rin sila Anton. At ayon sa kanila, napatay na raw nila ang lahat ng mga aswang. Nasunog na rin nila ang tirahan ng mga yon. Sabi sa akin ni Kaloy, kailangan ko raw lisanin ng kapis. Baka raw kasi may mga grupo pa ng aswang na magka-interes sa akin. Yung natalo raw kasi nilang mga aswang, isang angkan lang daw yon. Nagpasalamat ako kay Kaloy. Kung di dahil sa kanya, baka hindi na ako nakaalis pa roon. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Sinubukan nga rin siyang bigyan ni Papa ng reward, pero hindi niya tinanggap. Talagang totoo ang pagtulong niya at wala siyang hinihinging kapalit. Binigyan na lang namin siya ng contact number para sakaling may kailanganin siya ay pwede siyang lumapit sa amin. We're home! Alam kong na-miss mo ang mga pagkain dito, anak. Kaya nagpaluto ko ng marami. Anton, sumabay ka na rin sa amin, ha? At yung pinsan mo, papasukin mo rito. Bakit ba nasa sasakyan lang yon? Nahiya raw po eh. Ang laki raw po kasi ng bahay niyo, sir. Ay, Diyos ko, nahiya pa. Kulang pa ito sa ginawa niyo para sa anak ko, ano? Nang magkakasama na kami sa hapagkainan, sobrang gaan ng pakiramdam ko. Sobrang saya ko, Kabanong. Sobrang panatag. Alam kong wala nang aswang ang kukuha sa akin. Saka ko lang napagtanto na kahit hindi kami magkasundo ni Papa noon, mas maganda pa rin talagang kasama ko siya. Napagtanto ko rin na hindi lahat ng desisyon ko ay tama. Napagtanto ko na kahit pala nasa tamang edad na ako para makapagdesisyon, kailangan ko pa rin talaga ng gabay ng isang magulang. Anak, you can do everything you want. You have your freedom. Napagtanto ko kasing hindi rin talaga tama na pilitin kita sa kung ano yung vision ko for your future. Naisip ko na mas maganda siguro kung ang gagawin ko na lang is to guide you if may mga bagay kang hindi naintindihan. So, go for your dream. You can paint your own life, anak. Hindi na kita pipigilan. Thank you, Dad. Salamat ng marami. Kasi naintindihan mo na ako. And sorry din kung may mga oras na rude ako sa'yo. Salamat kasi hindi ka napagod sa akin. You'll always be my baby. So hindi ako mapapagod kahit na kailan. Basta ipangako mo lang sa akin na kahit na anong mangyari, ay magsasabi ka sa akin. Opo, Pa. I love you so much. Mahal na mahal din kita, anak.